Magandang araw po sa inyong lahat. Pastor Apollo Kibuloy, the self-appointed Son of God. Bumalentong na rin po. Tulad nung pagbawi ni former President Rodrigo Duterte sa kanyang mga inilabas na pahayag laban sa ating Presidenteng Bongbong Marcos, pagkatapos sinabi niyang wala siyang sinabi, ito naman po ang kanyang best friend, si Apollo Kibuloy, at bumalentong na rin po sa kanyang mga pahayag. Naglabas po ng bagong statement si Apollo Kibuloy. At dito sa kanyang statement, sinasabi niya ngayon, pinaliwanag niya yung ibig sabihin ng appointed son of God siya. Iba na po ang sinasabi niyang kahulugan nun. Kung matatandaan natin, ilang taon niyang sinasabi na siya ang pumalit kay Kristo, na siya ang appointed son of God, na siya ang may-ari ng sanlibutan. Ngayon po sa inilabas niyang audio, iba na po ang paliwanag niya. Ang sinasabi niyang appointed son of God siya, ay dahil siya daw ay inappoint ng Diyos para mangaral. At tayong lahat daw po ay mga appointed sons of God. Depende kung ano ang ating ginagawa sa buhay, kung ano ang trabaho natin sa buhay, kung ano ang papel natin sa buhay. So for example, kung kayo ay teacher, kayo ay appointed son of God bilang teacher. So kung kayo ay doktor, kayo ay appointed son of God bilang doktor. So kung ano ang papel nyo sa buhay, doon kayo inappoint ng Diyos. O hindi ba kabaligtaran naman yan sa sinasabi ni Kibuloy nung araw? Papaano na yung mga kriminal, yung mamamatay tao, yung mga lumalabag sa batas? Sila naman daw ay appointed son of the devil. Napakagaling nga naman ng paliwanag ni Kibuloy. Bakit ngayon lang niya sasabihin? Matapos niyang mabilog ang ulo ng mga supporters niya, yung mga taong naniwala sa kanya. Ano na ngayon ang iisipin ng mga taong naniwala sa kanya? Ay, lahat pala tayo ay appointed sons of God. Bakit natin tinitingala itong appointed son of God na to? Na sinasabi niyang siya ang bagong Kristo. Samantalang lahat pala tayo ay appointed. Ano naman ang nakain ni Kibuloy at bigla siyang bumaliktad? Nakokonsensya na kaya siya? Too late. Tiningala ka ng iyong mga supporters and followers and believers na naniwala sa iyo na ikaw ang bagong Kristo. Ikaw ang sasalba sa sanlibutan. Bakit bigla kang bumaliktad ng ganyan? Alam mo, wa-effect na yan. Mga explanation mo ngayon. Kung ano-ano na lang ang sinasabi mo. Para lang maakuha ka ng simpatya. Too late, dahiro. Humarap ka sa Senado. Yun ang kailangan mong gawin. Patunayan mo na ikaw ay appointed son of God. Hindi ba nakalagay sa Biblia, if God is with us, who can be against us? So kung nasa sayo ang Diyos, walang pwedeng magpabagsak sayo, walang pwedeng mang-alipusta sayo, walang pwedeng sumira sayo, dahil God is with you. Patunayan mo sa amin yan. Magpakita ka sa March 5 sa Senado. At ano ang katatakot mo? Hindi ba nagpahayag ka pa dati? Ang sabi mo, ilabas nyo lahat ng bala. Bulletproof ako. Ito po nabasa ko sa Abante, June 23, 2023. Ito ay nung binanatan ni Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy ang Amerika. Ayon kay Kibuloy, nais umano ng Amerika na maghari. Gusto ng bansang Amerika na sila lang ang maghari sa sanlibutan. Yan ang sabi ni Kibuloy sa panayam sa SMNI. Inihayag pa ni Kibuloy na siya ay bulletproof. Kaya naman siya ay hindi tinatablan ng kung anumang bagay na ginagawa sa kanya. Ilabas na nyo lahat ng bala nyo sa akin. Gusto ko lang ipaalam sa inyo, bulletproof ako. Hindi ako tinatablan ng anumang mga bagay na ginagawa ninyo. Dagdag pa ni Kibuloy. Ayun naman pala bulletproof ka pala Ngayon mo ipakita na ikaw ay superhero. Hindi ka tinatablan ng bala. Kasi sa ginagawa mo yan, na nagtatago ka, ikaw ay naduduwag. Aminin na natin. Tanggapin mo man o hindi. At kahit na kung ano man ang sabihin mong pahayag, magpabale-balentong ka man ng pahayag ngayon, wala nang naniniwala sa'yo. Patunayan mo muna na ikaw ay bulletproof, na ikaw ay appointed son of God. Baka dumami pa ang followers and believers mo. Pero hanggat hindi ka lumalabas at hindi mo nililinis ang pangalan mo sa Senado, lumiliit ang mundo mo, Apollo Kibuloy. Matapos mong hikayatin ang iyong mga mananampalataya na ikaw ang bagong Kristo,
at sila ay naniwala sa'yo, babaliktad ka ngayon ng statement at sasabihin mo, lahat tayo ay appointed son of God. Ikaw nga lang ay appointed son of God bilang mangangaral, bilang tagapaglaganap ng kanyang salita. So, ibig sabihin ngayon, hindi na ikaw si Kristo. Hindi na ikaw ang may-ari ng mundo. Pero totoo nga ba na sinabi ni Kibuloy na siya na ang bagong Kristo o siya na ang may-ari ng sanlibutan? Ito po nabasa ko sa philippinesreport.com. Pastor Apollo Kibuloy claims, ako ang may-ari ng sanlibutan. Hindi kayo pupunta sa langit nang hindi dumadaan sa akin. Itong mga salitang ito, salita po yan ng ating Panginoong Hesukristo. I am the way, the truth, and the life. Ano itong sinasabi ni Kibuloy na hindi kayo pupunta sa langit nang hindi dumadaan sa akin? Dahil sabi nga ni Jesus, no one comes to the Father but through me. Ngayon, dapat kay Kibuloy na dadaan, hindi na kay Jesus. Sa statement ni Kibuloy, he called his critics as the children of Lucifer and he claimed that he already defeated the said devil. Sabi ni Kibuloy sa SMNI, ako ang pinagkatiwalaan dito ng Diyos. Tatay nyo si Lucifer. Tinalo ko dito. Hindi nyo natalo siya eh. Tatay nyo siya eh. Tingnan nyo, hawak-hawak niya ang mga leeg ninyo. Ako na nga ang katotohanan. Ako ang daan at ang buhay. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Naku, paano tayo mga hindi followers ni Kibuloy? Pupunta pa na tayo sa impyerno dahil hindi tayo dumaan kay Kibuloy. Talagang inagawan niya na ng papel si Hesukristo. Hindi na si Jesus ang the way, the truth, and the life. Si Kibuloy na po. Ito kasi nung sinabi niya, nung parang may naghahamon sa kanya ng debate na hindi niya pinagbigyan. Sabi niya, papaano ko kayo didebatihin yan? Ako ang may-ari ng kaluluwa ninyo. Ako ang may-ari ng sanlibutan. Pero Kibuloy offered peace to his critics and urged them to surrender themselves to the pastor so their souls could be saved in the future. So kung yung mga religious leaders ng ibang mga relihiyon, ang mga pare, sinasabi nila, you surrender yourselves to Jesus Christ and to the Lord for you to be saved in the future. Ngayon, iba na. Sabi ni Kibuloy, pumunta na kayo sa akin, sumuko, sumurrender at magsisi kayo at iwan ang serpent seed ninyo at sundin ang lahat ng sinasabi ko sa pamamagitan ng mga salita ng aking Ama. Kung hindi, may kalalagyan kayo. Tama nga ang sinabi ng mga kalaban nitong si Kibuloy na mga leader din ng ibang mga sekta. Itong si Kibuloy ay bulaang propeta. Dahil kung di daw tayo susuko at hindi tayo magsusurrender at magsisi sa kanya, kay Kibuloy at sundin natin lahat ng sinasabi ni Kibuloy, may kalalagyan tayo. Bakit ngayon bumabaliktad ka na rin ng salita? Wala kang pinag-iba kay former President Rodrigo Duterte. Nung nasusukol na kayo, bumabaliktad na kayo, iniiba nyo na yung statement nyo in the hope that people will pity you. Okay, talagang nakakaawa na kayo. Dahil kumbaga sa mga daga, kayo ay nako-corner na. At kung hindi kayo magbabago ng inyong mga pahayag, may kalalagyan kayo. At ito na nga ang panahon. Kung ako kinilabutan dun sa pahayag ng ating former President Rodrigo Duterte when he called God stupid. Well, he did not just call God stupid, he mocked our God. Kung napanood nyo po yung last video ko, sinyer ko po yung video mismo kung saan galing kay Rodrigo Duterte nung sinabi niyang, stupid God. What kind of a stupid God is this? May mura pa nga may ganun pa nga siya And that is blasphemy. Well, para po sa akin, correct me if I'm wrong, yan po ay walang kapatawaran. Pero siyempre, with God's grace, kapag tayo ay nagsisi at humingi ng tawad sa Kanya, I'm sure patatawaran pa rin tayo ng Diyos. Although may sinasabi po sa Biblia, yung pong sin against the Holy Spirit. Paano yan? Hindi ba sa mga Katoliko, the Father, the Son, and the Holy Spirit are one? So, if you mock God, you are also mocking the Holy Spirit. Tama po ba? Again, paki-educate niya po ako. So, ganito rin po ang mangyayari dito kay Kibuloy.
Matapos niyang sabihin, siya na ang bagong Kristo at kailangan sa kanya dumaan dahil si Kibuloy na ang the way, the truth, and the life at kung hindi dadaan sa kanya ay hindi mapupunta sa langit. Wow! Kilabutan kayo, Pastor Kibuloy, para agawin mo ang pwesto ni Hesus Kristo. Pero siyempre ito po ay nabasa ko lang. Mahirap kasi yung print lang eh. Baka sabihin ng iba, yan po ay gawa-gawa lang ng mga kalaban ni Kibuloy. So hinanap ko po yung video mismo nito. Parang tulad nung kay Rodrigo Duterte, nalaman natin na talagang galing sa bibig niya. So hinanap ko yung video na sinabi ni Kibuloy na siya na ang may-ari ng sanlibutan. Ito po yun. Ito. Tatay ninyo si Lucifer. Tinalo ko dito. Hindi nyo natalo siya. Tatay ninyo siya. Tingnan ninyo. Hawak-hawak niya, mga liig ninyo. Tapos debate-debate. Tapos sabihin mo, tingnan mo yung assessment mo. Takot ako makipagdebate. Hindi nga ako natakot kay Lucifer, sa inyo pa. Pero bakit hindi ko kayo didebatihin? Bakit ko kayo didebatihin? Ako na nga yung katotohanan. Ako ang daan at ang buhay. Amen. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Anong didebate ko sa inyo? Ha? Paano niyo ako didebatihin yan? I am the way. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Kahit ano pang gawin ninyong pagtatampisaw dyan. Paano ko kayo didebatihin yan na ako ang may-ari ng kaluluwa niyo? Ako ang may-ari ng sanlibutan ngayon. Amen. Magdidebate ako sa inyong mga hunghang kayo. Sino kayo? Kayo ang sumuko sa akin sapagkat panalo na ako sa tatay ninyo, si Lucifer, Amen. na siyang may-ari ng mga kaluluwa ninyo. Kaya, pumunta kayo sa akin, sumuko, sumurrender, at magsisi na kayo at iwan ang serpensin nyo at sundin ninyo ang lahat ng sinasabi ko sa pamamagitan ng mga salita ng aking Ama. Kung hindi, may kalalagyan kayo, igagatong ko rin kayo sa kalan ng impyerno. So ngayon, bumaliktad na, bumalentong na rin si Apollo Kibuloy sa kanya mga pahayag na siya ay appointed son of God. Pero hindi pa po niya pala binawi. Ipinaliwanag niya kung ano ang ibig sabihin ng siya ay appointed son of God. Kasi lahat tayo sinama niya na. Lahat tayo ay appointed sons of God. Conforme yan kung ano ang trabaho natin sa buhay, kung ano ang estado natin sa buhay. So lahat na pala tayo ay sons of God. Which is totoo po. Dahil sinabi ng Panginoon Diyos yan. Na tayong lahat ay anak ng Diyos. At wala sa atin ang pwedeng mag-claim na tayo ang bagong Kristo, na tayo ang daan, ang katotohanan. Pero ngayon bumaliktad na siya. Ano ang masasabi ngayon ng mga followers niya at ng mga believers niya? Alam niyo, Pastor Kibuloy, humarap na lang kayo sa Senado. Patunayan niyo sa amin, believers niyo man kami o hindi. Patunayan nyo na kayo ay malinis, na wala kayong kasalanan, na itong mga akusasyon lang na ito ay puro akusasyon lang at walang katotohanan. At sana bawiin mo na rin itong mga sinabi mong to. Nakakakilabot. Ano naman kaya ang pambawi mo dito? Matapos mong sabihin na ikaw ang bagong Kristo, na ikaw ang may-ari ng sanlibutan, na you are the way, the truth, and the life. Tinanggalan mo ng papel si Hesus Kristo eh. Kayo, hindi ba kayo kinikilabutan sa sinasabi nito ni Kibuloy? Ako nagtataka kung paano napaniwala ni Kibuloy ang kanya mga believers. Paano sila naniwala na si Kibuloy ang bagong Kristo, na kung hindi dadaan sa kanya ay hindi sila mapupunta sa langit. Abay, kung kayo hindi magbabago, baka magkita-kita kayo ng mga supporters ni ex-president doon at hintayin kayo ni former President Duterte. Dahil sinabi nga ni Duterte, hindi siya pupunta ng langit. At hihintayin niya lahat ng kanyang mga supporters sa impyerno. Baka matulad ka sa kanila, Pastor Kibuloy. So ano kaya ang pumasok sa isipan ni Kibuloy at bigla siyang bumaliktad? Nakokonsensya na rin kaya siya? Tandaan po natin, makaligtas man kayo dito sa lupa, pero pagdating sa ating Panginoon Diyos, meron kayong kalalagyan. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you next time. Diyos te Agnina, peace.